So good Okay. afternoon to everyone. We'd like to invite Ate Beng, who will offer the welcoming remarks as we start this afternoon's session. Okay. Buenas tardes a todos. Kapayapaan ng banal na puso ni Jesus at ng linis-linisang puso ng ating mahal na Birheng Maria. Ako po'y lugod na tumatanggap po sa ating lahat, kasama po ni Ate Rose Bautista, Kenneth at si Je, ang ating formation team at ang ating secretariat ngayong hapon upang tumugon sa alab ng puso. Naway makakatulong po sa atin ang ating pagtanaw at ang ating pakikipagtungo sa CLC sa panawagan ng Panginoon, lalong-lalo na sa sarili nating buhay. Bilang CLCers, tayo po ay tutugon katulad ng ating mahal na Birheng Maria na upang gampanan ang ating mga misyon sa buhay ng tawag ng Panginoon sa atin. So mula po sa inyong LC at ng buong CLC community, kami po ay malugod na bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Bienvenidos y vaya con Dios. Welcome po sa ating session ngayong hapon. Maraming salamat, Lee. Maraming salamat po, Ate Beng, sa inyo pong pagtanggap, warm welcome. Magandang hapon po mga kaibigan, ngayong buwan ng kalbanal-banalang puso ni Jesus at ilang araw bago po ipagdiwang ang ating ika-126 na araw ng kalayaan, sinisimulan po natin bilang isang pambansang komunidad itong unang grounding session, ang alab ng puso. Ngayong araw din po ito, ginugunita po natin ng buong simbahang Katolika ang kalinis-sinisang puso ni Maria. Maglalaan po tayo ng oras sa pagmumuni-muni sa ating mga hangarin at pangarap sa liwanag ng pangarap at hangarin ng Diyos para sa lahat ng sanlilikha. At kung paano po ang CLC ay makatutulong sa bawat isa upang makita ang mga sangandaan o intersection sa pagitan ng ating pinakamalalim na hangarin at hangarin ng Diyos. May tatlong bahagi po ang ating sesyon sa hapon po ito. Pagninilayan at pagdadasalan po natin ang alab ng ating puso sa unang session. Susundan po ito sa pagtingin sa hangarin at alab ng puso ng banal na Santatlo. At panghuli po, pagninilayan po natin at pagdadasalan kung paano po tayong makakatugon sa alab ng ating puso at sa alab ng puso ng Diyos. Sana po makasama namin kayo hanggang sa katapusan po ng ating session. Naway maging mabiyaya po ang hapong ito para po sa atin at patuloy na mag-alab po ang ating mga puso. Dadako na po tayo sa ating pong pambungad na panalangin na pamumunuan po ng isa sa mga tagahubog ng CLCP, si Binibining Tina de la Rosa. Tayo ngayon ay manahimik at ipanatag natin ang ating puso at diwa bilang paghahanda sa ating pambungad na panalangin. Huminga tayo ng malalim at langhapin ang pag-ibig ng Diyos. Muling huminga ng malalim at hayaang dumaloy sa iyong katauhan ang kapayapaan na dulot ng Diyos. Damhin ang presensya ng Diyos at ang kanyang pagmamahal na bumabalot sa iyo. Isa sa pangunahing dokumento ng CLC ay ang General Principles o ang pangkalahatang alituntunin na hawak-hawak ko ngayon. Sa una at ikalawang talata,
mararamdaman natin ang pag-aalab ng puso ng Diyos. Kaya't simulan na natin ang ating panalangin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating noo. Ipinapahayag ng preamble ang alab ng puso ng Diyos na nagbunsod sa incarnation o sa pagkakatawang tao ng ikalawang persona ng banal na Santatlo, si Jesus. Idampi natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Ang alab na nagniningas habang pinagmamasdan ng banal na Santatlo ang kalagayan ng mga taong kanyang minamahal. Idampi natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwa at kanang balikat. Ang alab na hinahangad niyang magningas sa dibdib nating mga CLC members at magtulak sa atin na makiisa sa ningas na magpapanibagong anyo ng mundo. Amen. Amen. Bilang isang komunidad, lumapit po tayo sa Diyos at manalangin. Buong kababaang loob natin hingin sa Kanya ang sumusunod na biyaya. Sabay-sabay sa ating lugar, mahal kong Mahal kong Jesus, Jesus. hinihiling kong pakilusin mo ang alab ng aking puso, na alamin at hagkan ang iyong hangarin at alab ng iyong puso. Mga kaibigan, hingin natin sa Diyos na basbasan ang ating imahinasyon at pagmasdan natin kung paano pinapasa sa atin ng banal na Santatlo ang alab ng kanilang puso. Ramdamin natin ang init na dala ng pag-aalab na ito. Habang binabasa ang ating general principles, masdan sa imahinasyon nyo ang marahang pagpasok sa malalamig na bahagi ng ating buhay at puso. Ang init na dala ng pag-aalab ng puso ng banal na Santatlo. Ang tatlong persona ng banal na Trinidad sa kanilang pagmamasid sa sangkatauhan, sa napakaraming makasalanang pagkakahati-hati nito, ay nagpasyang lubusang ibigay ang kanilang sarili sa lahat ng mga lalaki at babae upang palayain sila mula sa kanilang pagkabilang. Mula sa pag-ibig, ang Berbo ay nagkatawang tao at ipinanganak ni Maria, ang dukhang Birhen ng Nazaret. Makikipamuhay sa mga dukha, makikibahagi sa kanilang kalagayan. Si Jesus ay nag-aanyaya sa ating lahat na patuloy nating ibigay ang ating sarili sa Diyos at itaguyod ang pagkakaisa sa ating sambayanan. Ang handog na ito ng Diyos sa atin at ang ating tugon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa pamamagitan ng impluwensya ng banal na Espiritu sa lahat ng ating mga natatanging kalagayan. Dahil dito, tayong mga kasapi ng buhay Kristiyanong pamayanan ay bumuo nitong mga pangkalahatang alituntunin upang matulungan tayo na pawing atin ang mga pinili ni Kristo at makibahagi sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya sa mapagmahal na pagkukusa na ito na siyang nagpapahayag ng pangako ng Diyos sa katapatan magpakailanman. Pansumandali na po nating damhin ang ating kalooban at puso. May napukaw ba? May nag-aalab ba? Ipagpatuloy po natin ang ating pakikinig sa ating ikalawang talata ng General Principles.
sapagkat ang ating pamayanan ay isang daan ng buhay Kristiyano. Ang mga alituntunin na ito ay bibigyang kahulugan, hindi masyado ayon sa titik, ngunit masigit ayon sa diwa ng Ebanghelyo at sa pangloob na batas ng pag-ibig. Ang batas na ito na inukit ng Espiritu sa ating mga puso ay laging panibagong nahahayag sa bawat sitwasyon ng pangaraw-araw na buhay. Iginagalang nito ang pagiging natatangi ng bawat bokasyon at hinahayaan tayong maging bukas at malaya at laging nakalaan para sa Diyos. Ito ang humahamon sa atin na tingnan ang ating mabibigat na pananagutan at palaging hanapin ang mga kasagutan sa mga pangangailangan ng ating panahon at magpunyagi kasama ng buong sambayanan ng Diyos at lahat ng mga taong may mabuting kalooban para sa kaunlaran at kapayapaan, katarungan at pagmamahalan, kalayaan at karangalan ng lahat ng tao. Bilang pagwawakas po ng ating panalangin, pakinggan po natin at dasalin ang awitin na hangad. Kung awit ako ng mag-isa, awit ko'y awitin nga ba? Sabayan mo ako, Panginoon, sa aking pagkanta. Hangad kang makikinig ko
Alab ng puso. Nag-aalab po ba ang puso natin? Pakinggan po natin ang pagbasa hango sa unang kapitulo po ng Ebanghelyo ni Juan, kung saan sinundan po ng dalawang alagad ni Juan Bautista si Jesus. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, Ano ang kailangan ninyo? sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabay? Halik kayo at tingnan ninyo. sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Mga kaibigan, mapapansin sa ating pagbasa na ang dalawang disipulo ni Juan ay sumunod at sumama kay Jesus. Maari nating itanong, anong meron si Jesus at nagpasya silang iwan si Juan? May napukaw kaya sa kanilang damdamin? O may naramdaman kaya silang pag-aalab sa kanilang puso nang makita nila si Jesus? Kaya't nanatili sila sa kanyang tahanan. Sa ilang minuto po ng katahimikan, pagnilayan po natin ito, pag-isipan po natin, pakiramdaman, mayroon na ba silang naramdaman nang nakita nila si Jesus? Anong mayroon si Jesus? At nagpasya silang iwan sila. May napukaw kaya sa kanilang damdamin? Dito po. Sa puntong ito, ating pagnilayan at ramdamin ang tugon ng ating mga puso sa mga sumusunod na tanong. Maaring isulat ang inyong sagot sa kwaderno o journal at pagkatapos po ay magkakaroon tayo ng bahaginan sa maliliit na grupo. Konting paalaala lang po mga kaibigan, hinihiling po namin na sana po
Huwag ho kayong umalis o mag-log out kapag oras po ng bahaginan. Isang napakahalagang elemento ng panalangin bilang mga CLCers at sa ating buhay CLC ang bahaginan at spiritual na pag-uusap. Ngayon pong oras na ito, magkakaroon po tayo ng pagninilay, individual na panalangin, at hayaan po natin sagutin ng ating puso ang katanungan po na naka-flash po sa ating screen. Ano ang hinahanap ko na nagdala sa akin sa CLC? Anong pag-aalap ang nararamdaman ko kaya ako nananatili sa CLC?
Maraming salamat po sa mga nandito pa po sa ating Zoom, sa ating po session. Ngayon po, ilalagay po tayo sa breakout rooms at magkakaroon ang bawat isa ng pagkakataon na ibahagi sa kanilang mga kagrupo ang dahilan o mga dahilan bakit sila nananatili o naninirahan sa CLC o kung may hinahanap sila na nagdala sa kanila dito sa ating komunidad. Kumusta po mga kaibigan? Ay naway nakatulong po ang ating bahaginan upang mamulat po tayo sa mga dahilan kung bakit po tayo nandito sa CLC. At mapakiramdaman kung may nag-aalab po sa ating mga puso
Sa puntong pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na ibahagi po sa ating chat box yung mga naging kasagutan po ninyo sa katanungan na inyo pong binahagi sa inyong grupo. Marami pong salamat. Hinahanap ko ang integration of love of God and love of country. Natagpuan ko sa CLC. Marami pong salamat sa pagbabahagi po. Tita Veron. There's a thirst to learn more about God and deepen my understanding and relationship with Him. Weekly community meetings serve as a touchstone for me also. I developed a closer relationship with Jesus. Wow. Yung desire to continue the Jesuit formation that I experienced during my college years. Maraming salamat, sir, for permission. Growth in the faith through community life. We were all looking for a community which will help us quench our thirst for a greater intimacy with God. Maraming salamat. I joined the CLC because I was looking for meaning, purpose, and integration. CLC helped me prioritize what mattered more in my life. God. I'm staying here because this is where I found God and was found by God. And because this is how I can pay forward the many graces received from the community. Marami pong salamat sa inyo pong babahagi. Fervent love of God, belongingness in the community, pray together, way of life. CLC has helped and continues to help find God's will for you. Invitation to discover the more about God's love and follow Christ and experience His life. Acceptance, belonging, community, compassion, inner peace, faith and justice, contemplation, meditation, Ignatian spirituality, God's unconditional love, simplicity, and service. The group of Donna, Jong, and Lance. Continuously learn how God's love to each and everyone in the part of God's mission. It was an invitation that we responded during our college years. Charisma and spirituality of CLC and sense of belongingness. We want to share to others. We want to be part of the CLC's mission to spread God's love to everyone. Marami po salamat sa mga nagbahagi. Tuloy-tuloy lang po natin pong ibahagi po sa chat box yung mga naramdaman po natin, yung mga naramdaman po natin na nagdala po sa atin sa CLC, yung mga hinahanap po natin na natagpuan po natin sa CLC. Marami po salamat sa mga nagbahagi. Muli, sa pagbubukas po nitong unang session po natin, pakinggan po natin ang awitin na inawit po na napakinggan po natin kanina sa ating panalangin, ang hangad. Kung awit ako ng mag-isa, awit ko'y awitin nga ba? Sabayan mo ako, Panginoon, sa aking pagkanta. Hangad kang maghindinig
Ang alab ng puso ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang hangarin. Tatanong na ba natin kung ano ang hangarin ng Diyos? Sa aklat ng Genesis, nakasulat, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Sa isang sipi ng aklat ng propeta Isaiah, mababakas din ang hangarin ng Diyos kung ano ang dahilan ng pag-aalab ng kanyang puso. Ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero at mahihigang kasiping ng batang kambing, ang leopardo. Ang buya, ang batang leon at ang patabain ay magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Ang baka at ang oso ay manginginain. Ang kanilang mga anak ay mahihigang pagkakasiping at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas at ang batang kahihiwalay sa suso ay isusuot ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila mananakit o maninira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon. Makikita natin sa kasaysayan ng pagliligtas na sa simula pa lang nag-aalab na ang puso ng Diyos sa hangarin na lumikha ng isang mundo na mabuti, kung saan ang mga tao ay may tamang relasyon sa Diyos, sa isa't isa at sa buong sangnilikha na namumuhay ng magkasama sa kanyang kaharian. Sa paglipas ng panahon, hindi naging tapat ang tao sa relasyon niya sa Diyos. At sa buong sangnilikha na nagresulta ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng ating ugnayan sa isa't isa, sa kalikasan at sa Diyos. Kaya't ang banal na santatlo, sa kanilang pagmamasid sa sangkatauhan, sa napakaraming makasalanang pagkakahati-hati nito, ay nagpasyang lubusang ibigay ang kanilang sarili sa lahat ng mga lalaki at babae upang palayain sila mula sa kanilang pagkabilanggo. Ramdam na ramdam sa ating pangkalahatang alituntunin o general principles na binasa ang pag-aalab ng puso ng banal na santatlo. Ang kanilang masidhing hangarin na lubusang ibigay ang kanilang sarili sa bawat nilalang at sa buong bayan upang ito ay maligtas at muling mabuo ang relasyon na nawasak dahil sa kasalanan. Sa aklat ng Exodo, matutunghayan natin ang kalagayan ng bayang Israel na hindi naaayon sa hangarin ng banal na santatlo. Sa kanyang pakikipag-usap kay Moises, muling ipinahayag ng Diyos ang marubdob na pag-aalab ng kanyang puso para sa kanyang bayan. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hibita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Panandalian po muna akong hihinto at aanyayahan ko po kayo
na manahimik at masdan sa inyong imahinasyon ang banal na Santatlo. Masdan kung paano sila nakamasid sa pagkawasak ng kanilang nilikha na sa simula ay napakabuti. Ito ba ang kanilang pangarap? Sa kasaysayan ng sanglilikha, ang pagkawasak ay nagpatuloy. Tulad ng alam natin, ito ay malagim pa rin nagaganap sa kasalukuyang panahon sa ating bansa, sa buong mundo at sa kalikasan. Subukang damhin sa inyong puso ang nag-aalab na puso ng banal na Santatlo.
May mga damdamin po bang lumabas sa inyong pagninilay? Sa chat box, nais kong imbitahan kayo na ibahagi ang inyong mga naramdaman o kaya mga imahe ng Diyos na dumating habang kayo'y nagninilay. So let's share feelings or images. Quietly, let's read what people have written here in terms of feelings and images. For those who don't have a big device, let me just read for you some of the responses. Isang Diyos na may concern sa kanyang bayan. Deep sadness over continued exploitation of the weak by the powerful. Naramdaman ko ang malalim na pagmamahal ng Diyos sa atin. Nalungkot din ako sa pagkilos natin bilang tao. Diyos na gagawa ng paraan upang ilabas ang kanyang bayan sa kasadlakan. Nararamdaman ko na ang pag-asa sa pamamagitan ng tao na may concern sa creation niya. I feel the love of God and feel so sorry for what happened to us. We were not aligned to His will. I felt sad, and I believe that a part of God's heart is also sad. The image of the poor Christ in our midst. A loving God who calls on individuals to be an instrument of peace and love. Faithful and merciful God. Nalulungkot ang Diyos na hindi pa rin natin sorry about that.
God, nalulungkot ang Diyos na hindi pa rin natin natutunan ng kung ano ang pag-ibig. God defends the cause of the poor and advocates for justice on their behalf. Maraming salamat sa lahat ng nagbahagi. Hayaan po nating manahan sa ating puso ang mga nararamdaman po nating pag-aalab ng puso at ang hangarin ng Diyos. Pakinggan po natin muli. Pakinggan po natin ngayon, no? Isang awit na nagpapahiwatig ng pag-aalab ng hangarin ng Diyos sa atin at sa ating bayan. Halina't makinig at magdasal. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin, marilag at masaganang bahayan. May halik ng amihan, may haplos ng habagat, may dalang alay ang lupa at dagat, at mapaglaro ang araw at ulan. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang magiliw niyang pag-ibig at habag. Nilikha ang magulang, kababayan at kaibigan. Bukod tangi ang abang kapatiran, sa lahat ng sandali may karamay. Napayapan ating dasal para sa bayan nating mahal. Yaman din lamang at minarapat niyang gawin isang tahanan. Ang puso at bayan natin maging laluyan. Nawa tayong lahat ng kapayapaan at liwanag ng abang sambayanan. At sa kaila-ilaliman ng ating puso ay tibay sa harap ng pagsubok. Bigas din sa ating diwa, sa Diyos na pag-asa. Pananalig sa pagsikat ng araw, sa hilig na matiwasay na bukas. Panalangin natin sa amang mapagmahal, na manumbalik ang yaman ng loob ng buo. Wagasan ang parasitan, wagasan ang digmaan, simulang lunasan ang
Ang alab ng aking puso, ang alab ng puso ng Diyos. Paano ako makatutugon sa alab at hangarin ng Diyos at hangarin ng aking puso? Halina't pakinggan ang sipi mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala, na para bang natatakpan ng kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem, na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus. Kay hahangal ninyo, kay kukupan ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, tumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa. Totoo nga pala ang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Nakita natin sa Ebanghelyo ang ginampanan ni Jesus habang nasa daan ang dalawang alagad. Nakilakbay siya sa kanila at walang kamalay-malay ang dalawang alagad na unti-unti nang may nag-aalab sa kanilang puso habang kasama nila si Jesus.
sa daan na noon ay hindi nila nakilala. Mga kaibigan, ang kanilang pagsasama-sama, ang paghahati ng tinapay, ang nagbigay sa dalawang alagad ng lakas at sigasig na bumalik sa Jerusalem at ibahagi ang mabuting balita na si Kristo ay muling nabuhay. Kabilang na dito ang pagbabahagi ng alab ng kanilang puso sa mga kapwa-alagad at sa kanilang komunidad. Ang alab ng puso ay hindi maaaring manatili sa aking sarili, sa ating sarili lang. Ito'y pusang magpupumiglas at kakawala. Kung kaya ang dalawang alagad ay hindi lamang nanatili sa kanilang tahanan kasama ni Kristo. Kung hindi, kundi bumalik sila muli sa Jerusalem at ipinahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at sigla na ang Panginoon, na si Jesus, na si Kristo ay muling nabuhay at nagpakita ito sa kanila. Magninilay tayo muli, mga kaibigan, at sa puntong ito ng aking buhay, itatanong ko, sa paanong paraan ko nararamdaman ang pakikilakbay sa akin ng Panginoon? At paano niya muling pinag-aalab ang aking puso? Maaaring isulat po ninyo sa inyong kwaderno o journal ang anumang mararamdaman o darating sa inyong puso at isipan.
Patuloy po natin ramdamin ang pag-aalab ng ating puso, ang ating pong panalangin, habang pinakikinggan po natin ang awiting ito. Panginoon, iyong pag-alapin aming puso. Pagkatahop sa pag-ibig, kaming panalo. Kami turuan magmahal ng wagas ng puso namin, tulad ng sa iyo'y maingat. Pawiin mo ang aming hinanakit ng aming malimat, sakit at pangit. Turuan patawarin ang may kagahanang loob, ang kapwa namin sa aming Panginoon, pag-alapin aming puso, pag-alapin aming puso, pagkatahop sa pag-ibig, kaming panalo. Lahok kaming mga marami, kami turuan ng puso namin, na sa iyo'y magningas. Ibawon aming puso ng kalungkot, nalulunod sa sarili, lungkot at takot. Ibuki ang malasakit sa ating isip ng iba, paglingkuran aming bayan.
Tayo ngayon ay mananalangin at magninilay. Maglalaan po tayo ngayon ng oras upang damhin ang alab ng ating puso at ang alab ng puso ng Diyos. At tignan kung may magtutugma dito sa mga ito. So, aanyayahan ko kayong makipag-usap sa Panginoon at dalhin ang pinakamalalim na hangarin ng iyong puso sa Kanya. So, bring to the Lord your deepest desires. Ano ang ipinahayag niya sa iyo? Tungkol sa iyong pinakamalalim na hangarin. So, what is the Lord revealing to you about your deepest desire? Nagtutugma ba ang hangarin ko at ang hangarin ng Diyos? At ano ang nararamdaman ko ukol dito? Is there an intersection between my desire and God's desire? How do I feel about this? Anong paanyaya mula sa Diyos ang nararamdaman ko? So, particularly, we'd like you to focus on what God might be inviting you to do or to be. Not everything is about doing. Sometimes the invitation is also about being. So we'll spend some time pondering these thoughts for the next 20 minutes. I suggest that we really have this conversation or this colloquy with the Lord and bring to Him our desires and find the intersection between ours and His desire. Sana ay nagkaroon kayo ng isang makabuluhang panalangin at pagninilay. Sa puntong ito, tayo ngayon ay pupunta na sa ating pinananabikang bahagi. No? So not only will we listen to the Lord and have a conversation with the Lord, tayo rin po ay tutungo sa isang conversation sa isa't isa. Makikipagkwentuhan po tayo. But the conversation we will have, no, is what we have been using in the church already, no, the spiritual conversation. At ito pong espiritual na pag-uusap ay magkakaroon ng 3 yugto, punctuated by moments of silence. Magsisimula po tayo sa unang yugto, no, the first round of sharing, kung saan ibabahagi ko ang bunga ng aking panalangin o pagninilay. So whatever was the fruit of your prayer, of your reflection, no? At ituon ang pagbabahagi in the first round sa pagtutugma ng hangarin ko at ang hangarin ng Diyos, no? Meron nga ba? Meron nga bang pagtutugma? Is there an intersection? And then ramdam kong imbitasyon ngayon sa akin ng Diyos, no? Is there a felt invitation of the Lord in terms of what I'm hearing Him say that I should be, or what He is inviting me to do, no? What does God want me to be or do? So sa katahimikan, papansinin ko. So after the sharing of one round, ng unang yugto, which can be about 12 minutes, no? Maybe about 4 minutes per person, we will spend a minute in silence. And in this silence, no, sa katahimikan, papansinin ko ngayon ang mga galaw sa aking kalooban, no? My inner movements habang ako'y nakikinig. And here, ang tanong natin habang tayo nananahimik, ano ang tumama sa akin? No? What struck me? Saan ako naka-resonate? Saan ako naka-relate mula sa narinig kong binahagi ng mga kagrupo ko? So after that 1 minute of silence, pupunta tayo ngayon sa ikalawang yugto, which can be about 3 minutes each person, thereabouts. At dito, ang focus natin, no, sa mga narinig ko, babahagi ko kung ano ang maiuugnay ko sa aking karanasan at may tama sa puso ko. No? So, what can I connect to my own experience? What struck me as I was listening? Saan ako nakarelate?
Ibabahagi ko ang nadinig ko sa pagbabahagi ng aking kapwa. Those things that echoed in my heart, yung mga umalingaw-ngaw, those that resonated in my heart. At kapag ang lahat naman ay nakapagbahagi na, when everyone has shared, we will also dedicate 1 minute. Maglalaan tayo ng 1 minuto ng katahimikan. At sa katahimikan, ang gagawin natin dito ay titignan natin kung ano man yung galaw ng mabuting espiritu na naranasan natin sa ating pakikinig in the second round, sa pangalawang ikot. Okay? So, pupunta kayo ngayon sa ikatlong yugto, which really is a synthesis of what you have heard, done, and shared in the first 2 rounds. Bawat isa ay ibabahagi ang ramdam na biyayang natanggap ng grupo. So, or yung imbitasyon ng Diyos sa grupo. So, what is the felt grace that you have heard at ano yung invitation ng Diyos sa atin? We have put it on the chat box, but at the same time, sana po ay mag-assign po kayo ng isang tao na maglalahad nito in the plenary later on. So sana po meron po kayong ma-assign na maglalagom. Basically, it is the 3rd round, yung ikatlong yugto, ang ating isusulat sa ating chat box mamaya. Okay po? So lahat po ay masidhing inaanyayahan na ibahagi ang nilalaman ng inyong puso. Huwag niyo pong kalimutan na pumili ng isang kinatawan sa inyong grupo para sa plenary assembly mamaya. So we will be giving you time in the small group, about 25 minutes in your small group. And please make sure that you listen well, not only to one another, but also to the movement of the Spirit within you. The breakout rooms are ready. So welcome back po. I wish to welcome all of you back. Lahat ba nakabalik na po? It seems like 25 na lang po tayo. Nagsimula tayo na 40 plus, no? Sana po magsibalik pa yung iba. Sana hindi sila nag-leave ng meeting at nag-leave lang sila ng breakout room. Inaanyayahan ko po kayo, lalo na yung mga kinatawan ng bawat grupo na magbahagi sa chat box kung ano man yung grasya o imbitasyon na narinig ninyo sa inyong pagbabahagi o pag-aalab ng inyong mga puso. So I'd like to invite the representatives of each group po na isulat po sa ating chat box yung ating mga grasya. Okay po? I will now begin to acknowledge all the sharings on the chat box for those who have different devices. The gift of being one with God, the fulfillment of His dream here on earth, to persevere in our being living witnesses of God's goodness and love. That was from Gina Orashon. And then from Claire Carlos and her groupmates, God is always with us no matter what. Be humble always. Appreciation of God's overflowing graces. The gift of faith is a grace. From Mane Bailon of Palaog and her groupmates, to understand God's will, to be more patient, trusting, and letting God handle it. To be more aware of the movement of the Spirit, to see the grace of God in all aspects of our life. To be more prayerful. For Ate Beng and her groupmates, ayaw mubalaka. Okay. Salamat. Hindi ko alam kung ano yan, pero sige. Do not worry, God will provide. Keep on praying as we are called to service. We are also called to get out of our comfort zones in order to respond to His will. This is from Ate Ging, from CDO, and Ate Beng. So, sana na-capture ko pong mabuti. Okay. Sana nga. All right. For Donna, Pearl of August, and then her groupmate, her partner, Kuya Benny of CDO, what resonates from our sharing is that we are called to be faithful and establish the Ignatian way of life,
to lead others and attract new members, and be part of the CLC Apostolic Mission, to be faithful in life and in prayer, the Ignatian way. So from Joe, who is with a group with Rory and Van. So each of our respective local communities that we currently belong to have our common apostolates and ministries that we engage in. But we all need to keep it attuned to God's will. In spite and despite of plans underway, we need to let God handle it the way He wills it. And discernment is ongoing, and in major decisions, there are particular steps in discernment to be taken with prayer. Thank you so much. Ayan. No? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Tunay na may pag-aalab po sa ating mga puso, no? Sana huwag po nating hayaan na manahimik na lang ang pag-aalab na ito, no? Allow that fire to continue to burn in our hearts. Hayaan po nating kumawala, no? At maging handa sana tayo kung saan tayo dadalhin ang alab ng ating puso. Hayaan natin for this alab ng puso to be set free. And so tayo ngayon ay babalik muli sa panalangin. Mark? Bilang pangwakas po ng mga kaibigan sa CLC, sandali natin gunitain ang mga narinig po natin at naramdaman sa hapon ito. Inaanyayahan ko po kayo na ipatong po ang ating kanang kamay sa ating dibdib habang pinakikiramdaman natin ang pag-ibig ng banal na Santatlo at ang alab ng kanilang puso. Ang alab ng puso na binubuhay ng Diyos sa ating dibdib ay para sa Diyos, sa simbahan at sa bayan. Maging handa sana tayong tumugon sa alab ng ating puso at sa hangaring ng Diyos, gaya ni Inang Maria. Hanggang sa susunod na alab ng puso, awitin po natin ang ating pangwakas na awit. O mahal na puso, o loob ng Diyos, kapintig ng bayan, ang iyong tibok. Puso ko'y pukawin hanggang kumilos, magpasyat mga tawan, ibigin ang krus at managot sa kapwa na mahal sa'yo. Ng buo kong buhay, ng buong kaluluwa, ng buo kong isip, ng buong lakas, kahit kamatayan
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nabanggit sa ating panimula na ilang araw na lang at ipagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Napansin ba natin na ang isang nagniningas na aspeto ng alab sa puso ng Diyos ay ang gawain ng pagpapalaya? Nag-aalab ang hangad ng Diyos na kalayaan. Kalayaan ng bawat tao. Kalayaan ng buong sangkatauhan, ng buong sangnilikha. Hangad ng Diyos para sa ating bayang Pilipinas ang kalayaan. Kaya't bago tayo magtapos ngayon, maaari bang tumayo tayo upang awitin ang isang pambansa, ang ating pambansang awit. At awitin natin ito ng may pasasalamat para sa ating independence at sovereignty. Hingin din natin ang biyaya ng tapang upang ating maitaguyod at maipagtanggol ang ating kalayaan. Bayang pag-ibig para sa silanganan, araw ng puso sa dibdib may buhay. Lupang hinilang, tuyang ka na mag-ibig, tangang lulubig, di ka masisi, sa dagat at magsisipig, at sa langit magmamahal. May dalagang pula at tawag sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat ko'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may imatinin. Iba ng araw ng walhatit ng sinta, uwi langit sa piling mo. Ang ligaya na bangkay mamalit, ang mamatay ng kahit mo. Magandang hapon sa ating lahat. We thank everybody for being here this afternoon. We thank everybody for being present. There'll be a number of announcements that will be posted. We also have a short evaluation. We would like to ask if people would be willing to fill up as we go along. But we did want to thank some of the key people that were part of this. We thank, of course, Ate Beng, who's here with us from the LC, who gave the opening remarks. The formation team who was able to work on this, especially Mark, Tita Marge and Tita Ronnie, who were instrumental in putting the module together. We're grateful, of course, to Mark and Tina for facilitating, doing the primary facilitation, and of course, the voice additions from Jeff and Ange that were able to be offered throughout to give us a mix of voices and a mix of comments that were made. So we're grateful to them for that, as well as all the work that Mark, Jeff, and Ange have done in the background to be able to manage the Zoom, to manage the presentation, and everything was there. And of course, we're grateful to all of you for being here and to spend time with sharing with one another. And we hope this has given us a bit of an insight, a bit of reflection on maybe how the Lord is really burning within us, is moving within us, and what's happening in our own responses in our lives, and thinking about how CLC is a response to that and our way of responding to the Lord and living this vocation. And like that idea of the, Alab ng Puso, and of course the ending song, we're thinking about our reality is there will be another session in 2 weeks. In 3 weeks. I can't do math. On June 29. So the announcement is being shown there that will be really looking at one of our other frontiers, really poverty and globalization. And so we'll have Carl Chua, of course, the former NEDA secretary, and a number of other positions that he's filled, and one member of our core, of course, Tita Lani Nanyagas, who will be giving some inputs to help us to reflect and to discern and to hear the call of the Lord through the realities that we see. So please do sign up for that. It will be another session for us to be able to spend time praying and listening together. And so on behalf of the formation team and on behalf of everybody who put this together, we thank you all for being with us, for being here. I